Baka gusto nilang ipaalam na mas maraming nahuli silang droga. Ang tanong, nasan yung driver ng van na may kargang droga sa Batangas? Gawa-gawa lang nila yan. Di nila mapangalanan yung drug lord. Tsaka hindi lang po yun sa droga tumutok si Tatay Digong. Di ba? Ilan po na pagawang tulay, ilan po na pagawang airport, ilan po na pagawang seaport, ilan po ang proyekto ni Tatay Digong, ilan po nalinis niyong Boracay. Ilan tonelada pong dumi ang nakuha ninyo sa Manila Bay? Ilan tonelada dumi ang nakuha po ninyo sa Ilog Pasig? Ha? Total, gusto nyo na kumparahan eh. Recycled lang yan. Wala naman nasusunog pagkasabat na siya, recycled lang yan. Toneladang, ilang toneladang basura yung napabalik nyo sa Canada? Ilang trilyon, ilang bilyon yung napapasok yung direct foreign investment. Nakakaya po kasi pinakamababa pong direct foreign investment na panahon po ni BBM. Nakakaya po. Ayan. Ayan, dyan ako bilib na bilib eh, no? Hindi po madaanan yung San Juanico Bridge po, iconic na po yan. Tatay mo pa nagpagawa, Mr. President. Hindi madaanan ngayon. Ano po ang dapat gawin? Repair. Di ba? Kasi state of emergency. Oh. State of emergency. Ngayon, instead po na honest to goodness, i-repair yung San Juanico Bridge. No? Nangako po na magtatayo ng bagong tulay na mas mahaba katabi ng San Juanico Bridge. Pero mas mahaba sa San Juanico Bridge. Mas mahaba ng 1 dipa. Kailan pa po magkakaroon ng poste yan? Hindi naman yun. Ang gobyerno namang ito ay sanay namang mangako. Ano bang poste pinagsabi mo ba doon? Meron nga sa Gimaras ba yun? Anong tulay yung gagawin? Gimaras Panay? Anong pangalan nun? Sino yung mga taga Panay Island? Gimaras Panay ba tawag doon sa tulay na yun? Iniutang na sa Korea, pinondohan na ng Korea, nilagyan pa ng pondo mula sa PhilHealth. Bakit nga pala pupondohan ng PhilHealth yan? Ano kinalaman yan sa health? May paliwanag po dyan si Auntie Claire. Kap Elsar, 50 pesos, thank you very much. May paliwanag si Auntie Claire dyan Sasabihin natin, pinampagawa na, lalagay nyo ng pampagawa ng tulay. Gimaras Panay Island. Panay Gimaras. May poste na ba? May poste na ba? Wala pa rin poste. Ang dami na nagpondo dyan, wala pa rin poste. Ang tanong, eto ngayon yung tanong natin. Paano rin makakarating yung gamot kung walang tulay? Saklang po ba? Pilosopuhan na lang Pinagluloko na tayo Pero kahit, meron na ba? Pwede po ba sagutin ako ng mga taga-Panay tsaka Gimaras? Iloilo ba? Meron na po ba ang tulay? O kahit poste man lang? Tanong ko lang po sa inyo, may tulay na po ba man lang o kahit poste? Wala nakakaalam.
Alam ko wala pa eh, yung sa investigasyon, di ba? Tapos ngayon, kukumpunihin yung San Juanico Bridge. Alam ko po meron pong mga budget para sa pagkukumpuni. Bakit po hindi nyo makumpuni? Wala pa raw. Sabi ni Richard Pacumba, wala pa raw. Bakit magsasabi na naman ng gagawa ng mas mahaba kaysa sa San Juanico Bridge? Yung bang nasimula na ba yung pinakamahabang tulay daw di ano mula Batangas hanggang Batangas tatawirin yung Manila Bay. Diretso na siya ng saan ba magmumula? Bataan to Batangas o Bataan to Cavite. Meron na ba? O pangako pa lang? Puta, nasira yung tulay na San Juanico. Imbis na i-repair, sasabihin, gagawa tayo ng tulay. Cavite to Bataan. Meron na ba? Ang yabang pa, mga drawing. Alam niyo na sinasabi yan na magkakaroon ng tulay Cavite to Bataan? Alam niyo sinasabi, no? Pucha, kaya ba ni Duterte yan? Hindi talaga kaya ni Duterte mag-drawing. Alyansa Terrain pa lang, Guimaras Serbadong. Anong Alyansa Terrain? Pikon si Anticler sa hair follicle kay din. Paulit-ulit. Sino nang asar na si Eden. Asar na si Anticler eh. Naka-on mo monetization yan. Negros to Guimaras Bridge. Nga istorya lang nga pala. Nag-ambisyon, wala nang maniwala sa Hontiveros. Kinustyon nila paano daw na-spend ang 110 million sa isang araw. Pero kay ex-Gov Gwen Garcia, 200 million na-spend in one day. Na-discover ni Pamela Baricuatro. Suportahan po nyo yung governor nyo sa Cebu para hindi na po kayo bumalik sa indoor ang bagsak mo. Anong indoor ang bagsak mo? Linawin nyo kasi. Inaasar nyo na ako, hindi ko pa naunawa. Sa indoor daw ang bagsak ko. Ayusin nyo kung aasarin nyo ako, yung naunawaan ko kasi hindi ako tatalaban kung hindi ko naunawaan. Halos lahat ng senatoriables ng Alyansa Serbadong nasa Magic 12. Lahat si Kuya Bongo number 3 lang sa Guimaras. Sa Guimaras. Daydreaming administration ni BBM. Elsa, linawin mo. Linawin mo. Hindi ko alam kung inaasar mo ako, inaasar mo sarili mo. Hindi naman po hinire yan dahil sa credibility niya. Hinire po si Anticler dahil alam niyo po may purpose. Postahan tayo. Ipoproclaim din nila yung Duterte Youth. Di ba? Ipoproklama po nila yan kasi wala po silang basis para hindi proklama eh. Nang aasar lang. Alam niyo may amo po yan na mahilig mang-asar. Yun lang. Gusto lang mang-asar. Bakit naman hindi nyo ipoproklama yan? Binoto yan ng 2.2 million mahigit. Kung sakaling hingin ng BBM sa ICC na pabalikin si Duterte sa Pinas, papayag ba naman ng ICC? Immaterial po kung pumayag sila o hindi. Yung gesture ba? Yung gesture po ba na hinihingi mo? 'Di ba? Kasi lagi kayo nakabatay sa reaksyon ng iba. Yung gesture po na hinihingi mo,
Pumunta ka roon, makipag-usap ka. Alam niyo yun? Yun ang importante, yung gesture. Hindi ka man pagbigyan. At least kita niyo si wala tayong katiwa-tiwala kay Amy Marcos. Sinasabi natin manggagamit siya. Pero tuloy-tuloy lang siya. 'Di ba? Tuloy-tuloy lang siya na umaatake sa mga kalaban natin. E bigla mo na lang marirealize, teka muna. Iboboto nga ko nga itong mga Duterte, wala pa nagagawa to laban sa kalaban natin, di ba? Eto, siya mismo yung sumisira sa kanyang kapatid. Hindi mo pa iboto? Yung katuwiran ko ng bandang ulit. Tuloy-tuloy naman siya. Alam niyang hindi tayo nagtitiwala sa kanya. Suggested 2026 budget by BBM admin 10 to 11 trillion. Papaghirapin tayo. Alam niyo po, yan. Hindi ko kasi alam kung ano nilalagay dito eh. Betchin na lang siguro ilalagay ko rito. Alam niyo po yung 20 pesos na bigas. Mag-uubos lang po ng pondo yan. Basta talaga itong mga congressman tsaka mga senador natin, basta popondohan ng pamahalaan, tuwan-tuwa sila eh. Bilyon-bilyon po ang gagastusin natin para makabili yung iilan lang. Okay, sana kung sa palengke nyo binibenta, hindi naman po eh. 34 sa Cebu lang. Sa lahat ng Visayas, sa Cebu lang meron. 34 na lugar sa Cebu. Eh, paano yung mga taga-Negros, paano yung taga-Panay? Pero lahat tayo magdudusa para makabili yung ng 20 pesos yung mga taga-Cebu. It's unfair. Wala po sa mga lugar na iba, pero sa Mindanao lalo, buong Mindanao, ni isang tindahan. Kahit sino pa itapat kay Inday, walang laban, magsama-sama pa kayo. Tambaluslos, Risa, Shelbam, Tulfo. Nilulunod nila mga tao sa pangarap nilang gawin, pero puro plano lang naman. Kahit po yung 20 pesos na bigas, lulubog po tayo dyan. Saan po kukunin ang pondo niyan? Uutangin. Hindi po magandang utang yan. Another form of ayuda yan. Dagdag ayuda po yan. Dagdag ayuda, pero hindi po tayo makikinabang eh. Pero pag umutang po tayo, kasama po lahat. Tax money natin kasama dyan. Ibabayad dyan sa 20 pesos na kakainin ng taga Cebu, ilan sa Metro Manila. Kayong the rest of Visayas na walang tindang 20 pesos na bigas, kasama yung mga tax nyo sa ibabayad sa uutangin para dyan sa 20 pesos na bigas na yan. Ayan po talaga kikita dyan, yung mga importer kasi automatic bibili na ng gobyerno. Pero imagine niyo, hindi na nila ibebenta sa okay, out na siya. Tulungan na kita. Healthy competition kasi dapat ang bibili ka ng bigas, mas mahal pa pamasahe papuntang Kadiwa. Si Paduano Unggoy Serbadong kakain na lang siya ng kamote kesa ang hotdog at bacon, ira niya ay tapos na. Hindi, marami pong siguro mag-congressman ka lang sa isa eh. Bulsa ng congressman ang dumadami ang laman. Elsa Sutherland, trolls ka, no? Ano ba sabi ni Elsa? Siya ba yung nagsabi na
Lalong maghihirap ang farmers natin sa pangarap nilang yan. Lorena Ramos, sa Visayas nga, sa Cebu lang. Tignan ko na nga. Meron ng mga listahan dito eh. Saan ba yung mga listahan yan? Yung lugar kung saan lang magbebenta. Can buy 20 pesos rice. Bamba B, thank you very much sa $10 na pangkape. Biglang kumati ang aking ano. May KDO ba sa USA? Di ba sabi after election, Negros, Iloilo naman. Yung 20 pesos. Naku, totoo pala Sir Chismis, natatakbo si Bayro sa 2028. Salamat po. Nagpahayag na eh. Actually, inunahan niya. Kasi sumisikat si Bam Aquino eh, di ba? Inunahan niya. Alam mo naman si Virus eh. Ayaw niyang ang kilalanin leader. Kung ako dilawan at kakamping, mamimili ako ng leader. Ano pa rin? Ang leader pa rin nila sa tingin ko si Robredo pa rin. Tsaka to si Bam Aquino. Sweet Pea, thank you very much sa 125 pesos. Good job. Wala, hindi ko nakita yung mga Epal talaga si Virus. Boss, pa-jacket kay Bamba. Bamba la Bamba. Yan, meron na. Inano ko na yan, si Bamba. Dapat kasi matugunan ng pangangailangan ng farmers para mapababa ang bigas at may healthy competition of local farmers. Lenny 2, si Ontiveros. Catfight, Lenny versus Risa para sa kaluluwa ng mga Pinklawan. Susunod Tatay Badong sa Kikobam at Risa na mga away-away, nagsasapawan. Alam nyo, ito feeling ni Risa panalo eh. Dahil may dalawa daw na nanalo. Imagine niyo yung anong uri ng utak yun. Sanay kasi na walang pumapasok. Tagumpay na sa kanya yun kasi 100% ang nanalo from 2022 election, naging 200% na dilawan. Isa lang siya noong nakaraan. Ngayon, dalawa na. Dalawa pumasok na senador. Nanalo din daw yung Akbayan, 3, tsaka si Laila de Lima. 4. 4 yung congressman nila. 3 silang senador. Feeling nila panalo. Hindi talaga ng ano yun. Tapos, hindi raw sila sasama kung ang magiging minority raw si Duterte. Hindi raw sila sasama sa Duterte Black. Ano na lang daw sila. Anong tawag doon? Independent. Sino mag-independent? Si Kiko tsaka si Bam? Paano mo natiyak na mag-independent sila at hindi sila sasama sa grupo ni Marcos? Anak bayad versus akbayad. Malaking balita yung 20 pesos na bigas sa zona ni BBM sa July. Opo, kahit po konti lang ang nakabili, ipagmamalaki niya na yan. Ganun talaga eh, yung mga pambarangay captain. Di ba may something yan noon si Risa at Kiko? Hindi ko po alam. Lorena Ramos sa Southern Negros. Pero may bahay kami dyan sa Granada pag umuwi. 20 bigas mo, BBM. Yan. Filipino boy.
Mas bad, sino po mag-appoint ng ombudsman July 27, retiro na si Martinez? Si Marcos. Presidente po. Si Barry bumanat na kay Chanco. Opo, binanatan na ni Barry si Chanco. Nasa dawan dahil natalakay na natin kanina 'to eh, pero ulitin lang natin no yung banat natin dito. Ayon kasi kay Barry, kung di pumalpak si Toby Chanco, di siya magpapalusot ngayon. Okay. Ang tingin ni Barry Gutierrez, palpak lang si Toby Chanco kaya natalo si BBM. Hindi ba niyo nakita na ang pangunahin pong dahilan kaya natalo ang mga BBM senators ay dahil pinakulong nyo, kinidnap at pinakulong si Tatay Digong sa Dahig, Netherlands. Boss Bads, pwede ba pakasuhan yung mga pumirma at tumanggap ng milyon-milyon? Di biro yun. Anong ibig mo sabing pumirma at tumanggap ng milyon-milyon? Sino? Ano yun? Yung mga ayuda? Hindi po. Bakit mo kakasuhan yun? Binigyan sila ng pamahalaan ng ayuda. Hindi po nila kasalanan yun. Pag may magbibigay sa'yo ng pera, pinapirma ka, kasalanan mo ba yun? Hindi mo kasalanan yun. Proyekto yan ng pamahalaan. Hindi po kasalanan yung proyekto, yung project ng gobyerno yun. Ang tanong, maganda ba maidudulot nun? Walang magandang maidudulot yun. Yung ayuda. Sabi ko nga, magbigay kayo ng isang bansa na yumaman dahil sa pamimigay ng ayuda. Wala. Si Shell Akbayan Party, Akbayan, si Barry Aklaya. Baka malembot lang. Nakadalawa ka na, Bamba. Okay, Boss Bads, yung pirma ng impeachment. Ibig mo sabihin impeachment? Hindi rin po. Pag napatunayan nyo na nasuhulan sila at nagpasuhol, yun. Kaya lang mahirap patunayan yun eh. Hindi po yan natitrace eh. Di ba? Project mo dyan sa Negros. Wala na bang 20 pesos na bigas sa Cebu ngayon? Talo kasi yung mga benefactor, Sir Badong. Meron. Alam niyo po, gusto po nila yan kasi pera yan eh. May pondo dyan eh. Daan-daang bilyon ang pondo dyan. Parang katulad yan ng pamimigay ng actually, ayuda po yan. Hindi naman po kikita gobyerno, no? Palugi. Ayuda po. Ayuda po yan. Si Trump nakakuha na $1.4 trillion na business contract dito sa UAE. Samantalang si BBM na pumunta dito, wala nakuha lang contracts OFW from Dubai. Palpak nga eh, di ba? Nag-aksaya tayo ng pera sa kaiikot. Hindi naman po yung, alam nyo, mahusay siyang salesman eh. Si BBM mahusay na salesman. Ang problema mo, kahit gaano ka kahusay na mag-talkies, kung yung produkto mo palpak, yung produkto niya, sarili niya, sino magtitiwala sa kanya? Pinagtatawanan tayo. Meron ba naman leader na ipamigay mo yung dating presidente?